Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. So, ang Dallas Mavericks ay natanggap na ang kanilang ika-4 na sunod na talo kahapon laban sa team na hawak ang worst record sa Western Conference na Utah Jazz. Sila ngayon ay may record lamang na 5 wins and 7 losses at nasa labas nga yan ng top 10 ng West. Sa apat na magkakasunod na talo ito ay natalo sila sa score na 114-113 laban sa Phoenix Suns, 122-120 laban sa Denver Nuggets, 120-117 laban sa Warriors at 115-113 kontra naman sa Utah Jazz. Bumagsak nga sila sa record na 1 win and 6 losses sa clutch games ngayong season despite having Luka, Kyrie Irving and Klay Thompson sa kanilang lineup. Si Luka ay nag-average sa 4 losses na ito ng 28 points, 7.7 rebounds, and 7.7 assists per game. Solid stats nga yan, subalit siya pa din nga mga kaibigan ang sinisisi ng mga fans sa mga talo na ito dahil sa mga bad decisions niya sa clutch time. Tulad na lamang nito, lamang pa nga sila ng 120-118. At this point ay 43 points sa si Kyrie Irving on 17 of 21 shooting sa field. Ganun pa man ay tumira sa logo si Luka after dribbling away the whole possession. Sa game naman laban sa Golden State Warriors ay masyado umanong minadali ni Doncic ang game-tying shot at patay nga ang butike sa tira na ito. At kahapon naman sa game laban sa Utah Jazz ay nakatulong si Luka Doncic sa depensa na nagresulta sa game-winning dunk ni John Collins at ika-4 na sunod na talo ng Mavs. Kahit nga mga Luka Doncic o Dallas Mavericks fan page ay hindi na may tanggi na si Luka ang dahilan ng mga talo sa mga dikit na laro na ito. Hindi nga inaasahan ng madami ang simula na ito para sa Dallas Mavericks matapos na umabot sa NBA Finals last season. Ganun pa man, it is what it is. Posibleng apektado nga sila ng injury ni PJ Washington. Ngunit isang bagay nga ang tiyak, malaki ang epekto sa kanila ng paglipat ni Derrick Jones Jr. sa Los Angeles Clippers pagdating sa mga hustle plays at overall defense. Sa palagay nyo ba ay makakapasok ang Mavs sa top 6 ng West o kakailanganin nila ngayong dumaan sa play-in tournament upang makapasok sa NBA playoffs? Ngayon ay tumungo naman tayo sa New York Knicks. Noong off-season nga ay gumawa sila ng malaking trade dahilan kung bakit napunta sa kanila si Karl Anthony Towns at Mikal Bridges. Kaya naman inaasahan na sila ang magiging best or second best team sa Eastern Conference. Ganun pa man ay may record lamang sila ngayon na 5 wins and 6 losses kahit na nag-average naman si Karl Anthony Towns ng career best 26.5 points, career best 12.2 rebounds, and 4 assists per game on 54% shooting sa field. Tila ba nawalan nga sila ng bench production dahil sa mga trade na ginawa nila at hindi lang sila ang nahihirapan na manalo kundi pati na din ang Minnesota Timberwolves ay hirap din nga mga kaibigan na manalo ngayon at ngayon nga ay 11th seed lamang sila sa Western Conference sa record na 6 wins and 6 losses including ang tatlong magkakasunod na talo at back-to-back loss pa laban sa Portland Trail Blazers. Ang win-win trade noong off-season ay tila ba parehong nahihirapan makakuha ng magkakasunod na panalo at nagpapakita ng below expectations sa performance sa simula ng season na ito. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?